So itong parking na to guys, sobrang sikip na ito, no. Ayan, no. Pagkapasok mo dito, pag nagkamali ka dito, pwedeng sumabit yung sasakyan mo. Lalo kung malaki yung dala mo, high ace, ganyan. So ang technique dun, kumain kayo ng malaki sa kalsada bago kayo pumasok. Huwag kayong papasok na malapit kayo sa mismong pasukan. Kumbaga parang ito yung dito ka papasok, ilayo mo pa yung sasakyan para pagkaliko mo meron siyang space sa ano. Kasi lalo kapag baguhan ka tapos nagdadrive ka ng malaking sasakyan, tendency nun pwedeng sumabit yung either dito sa part ng sa left side, sa likod na part ng sasakyan mo, or etong muso nung ano kapag ka nabitin ka. So pagka ganun, huwag kayong mahiya, kuha kayo ng space ng kalsada. Kung kailangan nyo mas lumihis pa right, tapos saka kayo magba-left. Thank you. Po. Sige. Sige. Sobrang tayo ng RPM din. Nag-skid siya kasi masyadong mataas yung RPM ko. Guys, hindi yun po. Pero syempre, yung sinasabi ko kapag kapag baguhan kayo, tapos ang taas, matataranta kayo. Minsan hindi nyo alam, kailangan yung tapakan yung kailangan yung parang bumibigat yung tapak nyo sa gasolina, kaya na-overrev siya. Tapos at the same time hindi nyo paggamitin tayo yung clutch, kaya ang ending nun nasusunog yung clutch. Tapos hindi ayun tayo, ito na ang spot. So yun guys, meron tayong requested video. Naka-leather shoes. Foot pedal. So meron nag-request eh. Nag-full attire na ako ng formal para feel natin. Wow naman! Wow! Wow! So ayan guys, ngayon lang tayo nakapag-video ulit. Kasi last time galing tayo ng La Union. So yun yung reset na pinost ko nung weekend. Nag-quick getaway muna kami. So ito, this time meron tayong request na mag-ano naman daw ng leather. Foot pedal na naka-leather. Nasira yung isang phone ko na ginagamit ko pang foot, tawag dito, pang foot pedal. Yung iPhone na ano. Kaya ayun. Wala tayo ano. Kailangan kong gumamit ng humiram ng phone. Record lang sa foot pedal. Naalala ko nung first time ko palang nagpo-park dito sa sa space namin. Kasi katabi niya yung yung push start eh. Nagmamadali ako dun. Imbes na yung fold mirrors yung mapindot ko. Ang napindot ko yung push start na nag-off tuloy yung sasakyan.
Tanga talaga. Tuluyan na hindi gumana yung reverse cam natin. Pero ipapacheck ko yan kasi laking bagay pa rin yan kapag kayo umaatras. Lalo kapag yung may mga tumatawid sa likod mo. Andun? Ah, sige. Ayan guys. So nag-ano na ako no. Nag full outfit na rin ako ng formal. Para feel na feel natin. Masagwa naman kasi kapag dito yung mga casual outfits level. And pwede rin naman pero formal na lang ako. Siguro si sir yung nagre-request ng leather shoes na pedal cam. Siguro yung work niya is like naka GLX siya na manual tapos baka everyday naka formal attire siya. Baka yun yung ano niya. Yun yung gamit niya sa everyday work niya kaya pumapasok siya naka leather shoes. So yun para sa request mo sir. Ito. Tapos meron pa tayo yung isa nag-request naman gusto nila barefoot. So ako so far naman wala akong issue sa kung ano yung suot ko eh. Like mapachinelas, sapatos, ganyan. O minsan yung high cut pa na sapatos. Okay lang naman. Pero tanda ko dati yung sa Vios ko pa. Pili lang yung meron lang iisang sapatos na ginagamit. Kapag magdadrive ako ng Vios. Tapos di ako komportable sa chinelas, ganyan. Kapag naka-chinelas ako, mas pipiliin ko na lang magpaa. So yun parang nasanay, hindi ako sanay sa naka-chinelas or like iba yung suot. Kaya meron lang ako designated na sapatos na ginagamit nun. Ngayon, paano ko na sanay na gumamit ng kahit anong suot na. Meron kasi akong kuya na ako pinsan sa Oh, nagawa mo dyan? Wala pa di, andun yung mga bata. Andun. Si mama. Si mama. Oo. Inaantay ko lang sila. Nakakotse ka? Taxi lang kami. Taxi? Ha? Taxi kayo? Taxi lang kami. Magpasyal sa ata daw bukas nagdadhe sa videos. Ha? May bakante kayo bukas? Wala, busy siya. Ikaw busy. Ako lang naman nasa bahay. Mag-janhi sana eh. O sige Garod, may hinahabol lang kami ate. Ingat kayo. So yun yung sinasabi ko sa inyo. Meron yung kuya ko malapit yan eh. Malapit na driver din yan eh. Nalala ko nung hindi pa ako sanay mag-drive ng mga tsinelas o ano. Siya pag nakikita ko ito yung lalabas kami. Nag-drive siya. Kung ano-ano lang yung suot niya. Naka-tsinelas. Minsan ang laki pa ng tsinelas sa paa niya. Pero yung parang komportable siya mag-drive. Sabi ko, lupit ng pinsan ko yun. Sabi ko sa sarili ko, kung siya kaya na mag-drive ng for sure kaya ko rin masanay sa ganun. Kaya yun, pinilit ko yung sarili ko na kahit na nafe-feel kong like for example sa tsinelas hindi ako komportable sa tsinelas. Pinilit ko like nung una medyo talagang uncomfortable, parang ang hirap mag-drive, dumudulas, sumasabit, parang ewan, ang weird nung feeling na nagdadrive na naka-tsinelas. Hanggang sa eventually sa katagalan nasanay na lang din na parang wala na lang sa akin. Kaya ayun, doon nagsimula na kahit ano na yung suot ko, okay na sa akin, parang sanay na ako. So
parang 1 year bago ko ibenta si Vios. Hindi na ako hindi napili yung mga sinusuot ko. Kapag nagdadrive ako, okay na sa akin nakatsinelas, okay na sa akin yung nakasapatos na kahit yung makapal yung sole. Never ko pa sinuot tong leather shoes na to eh. Sa'yo ba to pa? Papa ko pa ata ito eh. Kasi kapag nagpo-formal ako, ang ginagamit ko yung rubber type na parang rubber shoes lang din yun. Rubber na parang leather shoes. Mumurahin lang. Dati nagsusuot talaga ako ng mga leather shoes. So first time ko lang mag-drive na naka-leather shoes. And hindi naman ako naninibago. So okay lang. Parang wala lang. Kasi parang mas mahirap pa nga mag-drive ng yung doon sa Nike ko na sapatos eh. Kasi mas makapal yung sole doon eh. Ito, kahit pa paano ramdam mo yung pedals eh. So okay lang, komportable. Sana maganda yung kuha nitong pedal doon natin. So okay yung kuha doon sa iPhone eh. Kaso nasira na. Pupunta tayo ngayon sa town Mabini. Dadaan tayo ng town. Tingnan natin yung traffic. Friday ngayon. Pero para rush hour na rin kasi 4 o'clock na eh. So sa 4 o'clock uwian na ng mga estudyante. Gusto nyo na nag-work. So dami yung daloy ng traffic. Sana mabot tayo sa pupuntahan natin. Gaano oras pa yung sa Shoppers Lane? Ganitong traffic tapos medyo slope pababa, nag-neutral na lang ako guys, kasi hassle kapag slow traffic pa clutch in ka ng clutch in. Hindi naman siya nakaka-stress sa brake kasi hindi naman ganun katarik eh. Saka slow movement ka naman eh, hindi ka yung tipong ang bilis mo tapos magbe-brake ka ng magsa-sudden brake ka or bigla kang pipiga ng madiin sa ano. Kasi nanggaan lang ng tapa ko sa brake. So if baguhan kayo, maganda ganun yung gawin nyo para hindi kayo yung clutch in every time mag-slow down yung traffic sa harap nyo. Kailangan nyo mag-stop din yan. So hayaan nyo lang yung momentum ng sasakyan na gumalaw o bumaba. Tapos pag nasa patag na ulit kayo, yun, saka kayo bumalik sa gear. Nga pala, merong isang nagko-comment si Sir. So based sa comment niya, nahirapan daw siya mag-shift from second to first. So yung second to first kasi situational yan eh. Meron yung mga swabe lang yung pag-shift mo sa first. Meron yung kailangan mo, kunwari long drive ka, paakyat ka ng Marcos, ganyan, tapos paakyat siya, di ba? So kailangan mo ng momentum. Yung sinasabi kong rev matching, kunwari second gear, pero feeling mo nabibiting yung second gear, tapos paangat ka, kailangan mo mag-switch ng ano. Pag binigla mo kasi yun, it's either hindi papasok yung primera, it's either ayaw niya, like hindi mo siya may papasok sa primera.
magje-jerk yung sasakyan nyo. So kailangan nyo i-rev match yun. Ipapakita ko na lang yung kung paano. Pero yun, ang rev matching is pagka-clutch in nyo. So for example, ito, di ba? Gagawin ko dito, third gear tayo. Tapos lipat ako ng second. Lipat tayo ng second. Minsan kasi pag ganitong patag, walang problema. Yung hindi ganun kataas, walang problema. Kahit naka-maintain ka lang sa sa iisang gear. Like for example, third gear, fourth gear, ganun. Pero may mga daan kasi na kumari tuloy-tuloy yung tuloy-tuloy yung andar mo, tapos pataas ng pataas siya. So syempre hindi kakayanin ng tercera na magtuloy-tuloy doon, especially pag bumabagsak yung RPM. So magda-downshift ka ngayon. Magda-downshift ka to dito to lower gear. So pagka ganun na may momentum yung sasakyan, gagawin mo. So ito kunwari, di ba? Pag ito, naka third gear ako, may momentum ako, di ba? Tapos gusto ko mag second gear. Pag sinecond gear ko yan biglaan, magje-jerk tong either hindi papasok sa second, or pagka-release ko ng clutch, magje-jerk siya. So kailangan natin i-rev match. So clutch in, tapak. Tapos release clutch. Para smooth siya, para mag-match yung rev niya kapag na-release mo na yung second gear. So kailangan mo makuha yung RPM na yung kumbaga parang smooth para sa second gear, kasi malakas yung second gear tsaka first gear natin eh. So for example, second to first naman, paakyat ka tapos may buwelo ka. Pagka mabagal lang ang pacing, like kunwari sobrang traffic lang tapos naka second gear ka, hindi mo na kailangang mag-rev match kasi mababa naman yung RPM mo nun eh. Tapos mabagal lang yung galaw mo. So basically kapag ka ganun na sobrang bagal lang yung galaw mo, magka ka lang, normal switch lang to Primera. Pero what if medyo may RPM ka, may bilis ka, pero kailangan mong mag-downshift. So dun pumapasok yung rev matching na tinatawag nung iba for manual users. 402. Hindi traffic. Okay din sana ang traffic eh, para may makita ko sa muli. Dun sa Mabini. Dito sa office. So ganun guys, kapag ka magre-rev match kayo na may momentum or may bilis yung takbo nyo, tapos magda-downshift kayo. So yung pinakita ko kanina, like for example, third gear, tapos nag-clutch in ako, punta sa second, sabay dalawang tapak. So ang ginawa ko dun, pinataas ko pa kasi yung RPM eh, para ma-reach nyo yung RPM na komportable para sa second gear once na ni-release mo na yung clutch mo. Tapos dahan-dahan lang din, dahan-dahan release sa bite point. Huwag yung rectine, dahan-dahan release sa bite point, tapos slowly pa-release sa clutch para smooth lang siya. Minsan kailangan mas dahan-dahan pa eh, para lang talaga hindi siya mag-jerk. Especially pag ganun na pabalik, papunta kayo ng Primera. So wait, ba't
to. Mas komportable pa ako mag-drive ng naka-leather kaysa dun sa sapatos ko na. Kasi mas manipis yung sole niya. So mas okay pa pala mag-drive ng naka-leather. Halos parang same lang din siya dun sa sinusuot ko na rubber type na pang formal shoes. Nagtanong, like, what if kargado kayo, puno kayo na packet kayo sa matarik na kalsada? Packet kayo sa matarik na kalsada, puno. Magbabago ba yung dapat na RPM or yung bigat ng paa mo sa gasolina? So nung galing kami ng La Union, 8 yung sakay ko nun. Kasama ako, loading yung driver. Tapos may mga gamit sa likod. Napansin ko naman nung umakyat kami dun sa Quirino yung matarik. Minaintain ko lang siya ng same lang din sa kung anong ginawa ko nung walang sakay. Like 2 lang yung sakay ko. So 1.5. I guess ganun sa mga diesel. Basta nandun ka sa certain RPM na kaya niyang umarangkada. Regardless, kahit may sakay ka, kayang-kaya ng diesel yan. Ibang usapan na kapag gasolina kasi dun sa gasolina, pag minintain mo yan ng certain RPM tapos packet kakargado ka, mabibitin siya bababa yung RPM gugulat ka na lang. So kailangan i-maintain mo siya talaga sa yung, kailangan mong dagdagan yung RPM mo sasakyan mo kapag kapakit ka sa gasolina. So sa diesel wala namang changes. So kapag ganun naka-encounter kayo ng traffic, tapos ang taas ng kalsada, mabagal yung flow ng sa harap nyo, maintain nyo lang sa pag mga normal na tarik 1K ang pansin kong kaya ng Montero, 1K. Pagka bumagsak na siya kasi doon, humihina na yung hatak niya, so obligado kailangan ng mag-clutch control ulit doon para makabalik yung momentum ng sasakyan. Tapos pagka talagang sobrang tataas, ayun, 1.5 ganun, 1.5 RPM. Tapos another tip, pero usually ginagamit ko lang siya kapag nag-shift ako from 4th to, pag nagla-low gear ako from 4th to 3rd, 3rd to 2nd, yung especially sa downshift, yung kunwari sa 3rd gear ako, magda-downshift ako sa 2nd, mabilis yung andar ko pababa. So isasabay ko siya sa braking ko. As long as hindi na ako magre-rev match nun. Bali nag-i-slow down lang ako. So magbe-brake ako nun. Tapos switch na ako sa 2nd and then dahan-dahang release. So habang nag-i-slow down yung sasakyan na naka-brake ako, dahan-dahang release din sa pagka bite point. Para smooth yung bitaw mo sa clutch, hindi siya mag-jerk. So ganun, situational yung pag-downshift. May mga times na kailangan mo mag-rev match, may mga times na kailangan mo may mga times na kailangan mo mag-slow down, hindi na kailangan ng rev match. As pwedeng yung biglaan lang din. Tayo siguro sa burnout.
once na masanay kayo na may suot kayo ng ibang sapatos, or kumari masanay kayo na nagdadrive ng tsinelas, usually pag nagsuot na kayo ng mga ibang sapatos, parang wala na lang sa inyo. Normal naman na maging di komportable sa una. Pero pag talagang gusto nyo masanay, yun, pagdaanan nyo lang yung phase na yun na una hindi siya komportable, eventually masasanay na lang din kayo, parang wala na lang sa inyo. Pero wala namang problema, no? Kung saan kayo komportable, kung mas okay sa inyo naka barefoot na nagdadrive, mas okay sa inyo na chinelas na nagdadrive, and stick lang kayo dun, wala namang problema dun eh. Wala namang pinagkaiba yun, as long as nakakapag-drive ka, it doesn't matter. Tanda ko pa nung first attempt ko na nagtatry ako mag-drive ng chinelas sa Vios ko, parang feeling ko sumasabit yung parang yung hindi ko nare-release ng maayos yung clutch. Struggle talaga. Pero ayun, nakuha rin naman natin. Dahil dun sa kuya ko, napush ako na magsuot-suot din ng kaya ko rin ito, chinelas nila. Lupit dun pinsan ko eh. Siguro kahit nakabota kaya mag-drive dun. Kahit anong suot niya eh. Tipong kahit malaking chinelas, wala nang sa akin eh. Yung pinsan kong naka-Vios din yun na ako Superman yung gamit ko, tapos siya Batman naman. Kapag compare ko yung yung parang trato na response ng Vios na Batman, same makina, no? 1.3. Compare ko yung, although same sila ng power, pero may delay yung buga ng Superman as compared kay Batman eh. Very responsive yung kay Batman eh, kapag pagka dinadrive mo siya eh. As compared kay Superman na andun yung power niya pero hindi mo siya agad makukuha, may delay yung response niya. Pag yung sa Batman, baliktahan talaga. Kulit lang ng mga pangalan ng Pinoy sa mga sasakyan. Batman, Superman, Joker. Sanay na lang din tayo sa mga ganong term. Pinaka first car ko, Corolla Love Life 1.6 na GLI. Lupit din ng sasakyan yun, wala akong masabi nun. Sayang nga eh, like kung may extra money lang sana kami, nag-upgrade kami ng Vios nun. Kung may extra money lang talagang gustong-gusto ko i-keep yung Corolla na yun. Sobrang tibay nun, sobrang never kaming tinirik sa mga biyahe nun. Pinadala ko sa Manila. Tapos mga akyatan, walang problema. Dinala ko pa yung yung mataas na part pa. Yung pinuntahan nyo ni Papanikip. Atok ba? Ayun, Atok. Lakas sumatak na yun, mag-o-overtake ka. Bakit? Nakamiss lang din. Lupit lang din. Ang lupit din although marami rin ako pinagdaan. Ang dami rin, kumbaga ang dami ko rin ni-repair, ang dami kong inayos dun kasi 90s car eh. So marami nang kailangan palitan. Pero yung makina, doon ako nabilib sa makina. Sobrang tibay. Marami na rin ako napagdaan. Kapalpakan doon. Kumbaga mga lesson learned na situation nung dinadrive ko yung sasakyan na yun for 6 years. 6 or 7, hindi ko na makatanda. Tagal din. Tapos nag-Vios tayo. So ito. So kaya ako nag-upgrade ng 7-seater kasi
Di na kami kasya. Meron yung times na kunwari babiyahe kami, dalawa yung sakay sa harap, yung isang maliit na bata. So di naman komportable. Kunwari bababa kami ng bababa kami from Baguio. Minsan 4 yung sakay sa likod. Kaya nag-upgrade ako ng ng 7-seater para komportable if ever na ayun 7 yung sakay or 8 kahit papaano hindi masikip. So nag-request ito, sir, leather shoes. Kayang-kaya mo yan. If di ka pa sanay, sanayin mo lang. Araw-arawin mo lang. If yan naman yung lagi mo suot pumunta sa work, makukuha mo rin yan. Kaya dadaan sa pamamili. Mauna ka na sa ano pa? Oo. Sige. Taper ko na to. Maingat ako mag-release sa second gear no guys, kasi ilang beses ako namatayan sa second na yung alam mong kahit na medyo daan-daan ka naman mag-release, kugulat ka na lang bigla kang mamamatayan. So yung sinasabi kong maselan yung clutch na itong Montero as compared sa ibang mga diesel like Fortuner, High Ace, ganyan. Pagka di mo naagapan or like yung nagkamali ka ng release, napaaga, tapos ang baba pa ng RPM niya, bigla-bigla mamamatay siya. Kaya ingat na ingat ako pag nagre-release ako from second, kahit nasa patag lang. Normally kapag mga talagang yung mga diesel talaga like ganyan, High Ace, kahit release mo lang paa mo, arangkada ka sa patag Ito Primera walang problema, release mo lang yung paa mo sa Primera, okay lang. Sa ibang diesel kasi kahit segunda pa, patag, okay pa eh. Dito sa Montero for some reason medyo alanganin mag-release ng second dito. Ayun guys, nakita nyo naman siguro yung performance ng Montero. Although ito kasing Montero na to, ni-remap na siya ng previous owner. So hindi ko alam yung performance ng stock iba yung lakas na ito. Sorry, hindi ko siya nilalagpas ng alam ko kapag naka-remap ka pwede kang mag red line eh, pero based kasi sa mga nakikita ko or sinesearch ko, hindi safe yung ganun eh. At unless siguro talagang modified yung sasakyan na kaya nang i-handle mag red line eh. So ako stick lang ako sa minsan lumalagpas siya ng dito sa 4, pero hindi yung sobrang lagpas na umabot ng 5. Mga konting lagpas lang bago ako mag-shift. Pero hindi ko siya nire-red line talaga. Daan po muna. Diyan sa may parkingan dyan. Wait lang. Dito sa harap naman. May pang text ka sa akin. Tawag pa. Hindi ko alam yan eh. Dito sa may pasok. Sige. Bilis na ako. No loading, unloading. Ay.
parking. Pag weekend mahirap mag-park dito sa Mabini kasi kadalasan full parking na. Pero since weekday pa naman, medyo safe pa. Mas mahigpit sila dito, bawal ka maghintay sa labas, hindi pong full parking tapos maglo-loading ka sa labas at nasa may hindi, titiketan ka nila, sisitayin ka ng pulis. Kaya obligado pag gano'n, iikot kayo. Dito tayo mag-park sa kabila. Pinat yung dito kasi mga bato yung tumatawid eh. So, itong parking na to guys, sobrang sikip na ito, no? Ayan, no? Pagkapasok mo dito, pag nagkamali ka dito, pwedeng sumabit yung sasakyan mo. Lalo kung malaki yung dala mo, high ace, ganyan. So, ang technique doon, kumain kayo ng malaki sa kalsada bago kayo pumasok. Huwag kayong papasok na malapit kayo sa mismong pasukan. Kumbaga parang ito yung dito ka papasok, ilayo mo pa yung sasakyan para pagkaliko mo, meron siyang space sa ano. Kasi lalo kapag baguhan ka, tapos nagdadrive ka ng malaking sasakyan, tendency nun pwedeng sumabit yung either dito sa left side, sa likod na part ng sasakyan mo, or etong muso nung kapag ka nabiting ka. So pagka ganun, huwag kayong mahiya, kuha kayo ng space ng kalsada. Kung kailangan nyo mas lumihis pa right, tapos saka kayo magpa-left. Video ako dito. Naka-play. Kita. Thank you. Po. Sige. Sige. Sobrang tayo ng RPM din. Nag-skid siya kasi masyadong mataas yung RPM ko. Guys, hindi yun po. Pero syempre, yung sinasabi ko kapag lalo kapag baguhan kayo, tapos ang taas, matataranta kayo. Minsan hindi nyo alam, kailangan yung tapakan yung kailangan yung parang bumibigat yung tapak nyo sa gasolina. Kaya na-overrev siya. Tapos, at the same time, hindi nyo paggamitin tayo yung clutch. Kaya ang ending nun, nasusunog yung clutch. Tapos na din. Ayun tayo. Ayun na ang spot.
Hirap pag walang reverse cam. Tansyahan lang. Pag boy tumama na, ayun na, bag. Ibig sabihin sa ganda. May poste na dito. Okay. May tubo na. Matamaan pa natin yung tubo. Ayun, so yun guys, ang main purpose naman nitong video natin is yung sa request na sir na mag pedal cam lang naka leather. So ayan, yun yung experience ko. Hopefully makatulong to sa mga gusto mag-try mag-drive ng yung salt. Next time, try naman natin yung sinasabi ni Sir barefoot. Yun yung siguro pinaka ano yun. Pero pagka siguro hindi ka sanay mag barefoot, maninibago. So baka manibago rin ako. Kasi hindi na ako sanay. Dati nagbe-barefoot ako dahil yun nga, ayoko ng tsinelas. Pero ever since natuto na kasi ako, wala, nasanay na ako. Never na ako nag-barefoot eh. Yun guys. Thanks for watching. Thanks! Love you!